Good day everyone, magandang hapon po, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back ulit sa JCT Moto Channel. Nung nakaraan, ang napag-usapan natin, ang na-introduce natin ay ang GSX-S 1000 ng Suzuki. Sumunod ang MT-09 2021. Ngayon naman ang pag-usapan natin ay ang Yamaha R7. So yun po, samahan niyo po ako ngayong araw. Maraming salamat po. Lakas. So ayun po mga kaibigan, at mayroon pong bagong motor na naman ngayon ang Yamaha, which is ang R7 po, ang pinagpalit daw, sabi nila pinagpalit sa Yamaha R6. Itong Yamaha R7 po, para sa akin ay hindi naman talaga siya totally na pinagpalit sa R6. Iba po yung kategory ng R7 ngayon. Ganito po yun. Ang R6 po ay 4 inline, 599cc ata, 598cc, 600cc ang Yamaha R6. And then itong R7 naman ay 698cc pero 2 inline lamang. Ang makina niya, sa madaling salita, ay makina ng MT-07. Matraffic, saglit lang mag-overtake tayo. So ang makina po ng R7 ngayon ay 2 inline, cross plane, katulad po ng MT-07. Kaya lang ang forma niya ay sports type. Ganon din, mataas din ang travel ng suspension, komportable, hindi siya masyadong sub-sub. Parang katulad siya ng R3, pero according sa Yamaha, ito ang pinaka the best na aerodynamic na dinesign nila ngayon sa R series. Ang R7 ay mas slim pa siya sa R3 pero ang power ay sobra-sobra. At bukod nito ay naka quick shifter siya, so ang sarap. Open throttle ka lang at upshift ng upshift, so walang putol sa kanyang RPM. So maganda siya pang arangkada. And then bukod doon ay LED ang kanyang mga ilaw, at dahil lang hindi ko makita ang kasalubong, at colored ang kanyang display. And then sa tire specs niya ay 120 sa harap at 190 sa likod. So malapad, parang gulong ni Z1, pero 190/55 mas makapal, kasi ang profile ng gulong ni Z1 ay 190/50 lamang. So kay R7 ay mas mataba at kasing lapad kay Z1 na gulong. So napakaganda, at very light daw ang R7. Mas lighter daw siya sa MT-07. So kahit ako man ay na-excite na pumasok na itong R7 na ito, dahil nakikita ko ay dati ay gusto ko talaga yung R3, lalo na ngayon na may R7 na 2 inline din, tapos magaan. Hindi siya katulad ng mga R6 at R1 na mabigat. At ang pinagkaiba nga pala ng 2 inline at 4 inline ay mas matipid sa gasolina ang 2 cylinder, ang 2 inline cross plane. So yun po, mas matipid siya at mas malakas ang torque niya sa baba. So sa mga 2 inline tulad ng MT-07, R7 ay mid-range, from bottom to mid-range ang lakas niya. So madali mo lang ma-reach ang top speed. And then accordingly, ang top speed ng R7 ay umaabot ng 230 km per hour or 240. And then fuel efficiency ay nasa 24 km per liter. So nagre-record pa rin ba? So very fuel efficient po, compare dito sa Z1 natin na 14 km to 15 km per liter. Masyadong matakaw. R7 ay very promising, maganda. Ang iba nagtatalo daw dahil bakit 2 inline lang pinagpalit kay R6, dapat 4 inline din. Hindi naman kasi talaga, iba ang kategorya ng R7 ngayon.
Ang R7 ngayon ay design siya sa mga entry level, kumbaga mga mausok. Dahil lang ha, overtake tayo bago tayo mag-continue. Mausok masyado. Uy, double solid, wag madidisgrasya tayo. So payo lang ha, pag double solid wag mag-overtake dahil delikado. So ayan, clear. So saan nga tayo sa pinag-usapan natin? Nalimutan ko na. So ang R7, ang fuel efficiency niya ay mas matipid kesa mga 4 inline. And then ang dahilan po talaga ng paghinto ng production ng R6, wala nang manufacturing ng kuan ngayon ha, wala nang ginagawa na R6. In-stop na dahil ito ng R7 na ipinalit. Pero iba ang kategorya ng R7. Mabalik tayo. Nahinto ang R6 dahil humina na ang sales nila, sapagkat ang R6 ay mahal, and then 600cc lang, designed for truck use. Hindi siya conducive, hindi siya komportable sa daily commute. So itong si R7 na papasok ngayon ay mataas konti ang suspension sa harap, medyo upright ka, hindi ka masyadong sub-sub. So komportable sa pang daily, matipid sa gas. Yan, isa sa mga bagay na tinitignan ng mga commuters. So pwedeng pwede siya sa pang araw-araw na motorsiklo. So napakaganda po ng R7. So estimated price po ng Yamaha R7 ay around 400 to 450,000. So yan po ang kanyang presyo. So pangtapat siya sa Ninja 650 ng Kawasaki. So sa price range na yan ay talagang panalong panalo. Sa mga nabanggit na specs ay talagang panalong panalo. And then yung kanyang brake, radial caliper ay Brembo. So sulit na sulit. Adjustable din ang kanyang mga suspension. So napakaganda po talaga. So sa presyo niya, around 400 to 450,000 ay pasok na pasok para sa pang mid-level entry bike. Hindi siya katulad ng mga R6 na tumataginting na 700,000. Magkano bang R6? 700,000 ata. And then ang R1 ay 1.1. So ganun kamahal yung mga 4 inline, mga leading bike na Yamaha. So ngayon ang papasok na Yamaha R7 ay yun ang presyo niya. Swak na swak sa budget, swak na swak sa bulsa. And then yung mga specs niya ay swak na swak din. Naka assist and slipper clutch na rin pala ha, katulad nitong Z1. So malambot na malambot ang kanyang suspension. Sinamahan pa ng quick shifter. So napakaganda ng R7 talaga. So I hope na one day pag pumasok dito sa Pilipinas ay makita natin ng personal. So ayun po. At panoorin nyo po ang video ito at para makita nyo po ang ganda ng Yamaha R7.
So mga kaibigan, napanood nyo po ba? Ano bang masasabi nyo sa Yamaha R7? Napakaganda po ba? Para sa akin ay panalong panalo na ito. 2 inline lamang siya, hindi katulad ng Yamaha R6 na 4 inline. Bagaman ay ang power nito from bottom to mid range, actually from bottom to top speed ay mabilis niya lang kunin dahil ganun talaga design ng mga 2-cylinder. Malakas ang torque nila sa ibaba. So ayun po, napakaganda. Pasok po ba siya sa presyo niya para sa inyo? Okay ba siya na 400 to 450,000 ata ito? So para sa akin ay panalong panalo. So ayun lang po, at maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama ninyong araw sa akin, at abutin na ako ng gabi. So thank you very much po, at till next time, maraming salamat. Bye bye.